Treasure Hunting Weekend. Mga katiyats, narito kami sa napakahabang sabihin natin creek nito. Mababaw siya pero hindi raw nagda-dry out, hindi nawawala ang tubig dito kahit anong tagtuyot. Katulad ngayon, mainit na mainit ang panahon pero nandyan pa rin. Kaya ayon sa kwento ng ating kaibigan dito ay meron daw mga Koreano na pumunta dito at sabi ay magpatayo daw sila ng hydroelectric plant. Yung tubig ang magpapaikot sa turbine. Ganyan naman talaga kapag mga proyekto na alibay lamang tungkol sa treasure ay dapat mag-fit yung project mo. Katulad yan, ano bang gawing magandang project dyan sa river, sa creek na yan? Kasi ito, ayan, may sign na nag-crack na. So, pwedeng basagin yung bato na yun. Yung crack, pwedeng, yun na yung sign na may chamber. Ito naman, napansin ko, merong old baliti tree dyan. And then kakaiba yung pag-ipon-ipon ng malalaking bato. At merong nakaharap na parang silik o fin ng pating. Ayan o, yung bato sa gitna. Nakaharap doon. Kaya atin to lapitan. Ayan o. Pyramid pala. Parang fin talaga ng, ng pating. At nakaturo dito sa harapan ko. Hindi nakaturo doon. Kaya dalawa ang paghanap ng item sa ganitong marker. Atin gawa ng ilustrasyon muna. So eto mga katiyats, ang aking analysis kung wala kayong scanner or detectors sa ganitong mga klaseng marker ay pwede rin makakuha through analysis lamang. Ang unang find ko noong 19 years old yata ako noon, first year college, hindi 18 pa pala. So first year college, nang mag-ikot kami ng kaibigan ko sa isla, nag-hire kami ng pump boat kasi marami ang nagtuturo sa akin na mayroon daw kuweba doon na submerged sa tubig, at kapag low tide ay makikita yung sign. Nang pagpunta namin noon, meron nga yung litrang AB plus arrow nakaturo sa isang tinatawag na itong small stash. Okay, mga jewelry box lang. Yun lang ang aking encounter with treasures. Pero hindi yun Yamashita treasures. Yun ay palagay ko Amerikano ang nagbaon kasi A and B letters. So American alphabet siya. Pero meron treasure box talaga na maliit. Marami naman kami noon kaya hati-hati lang. At of course, 18 years old, meron na kagad ako brand new na KMX motorcycles. Yung KMX noon, mga 150 cash price. Mahilig ako sa motocross. Sumasali ako sa mga ganyan, kaya ubos ang pera ko sa motocross. Pero magkano lang naman yun. At yung iba ay sinusuot ko. And then pag college ay naiprinda, naubos lahat. So ang swerte ay kumakatok sa bawat pintuan ng tao, isang beses lang yan. Kasi ako wala na talaga. Ngayon na ako'y matanda na, imagine 18 years old noon, makakatagpo ka ng mga ganyan. After mga 30 years, 40 years na pala, nakaraan, ay wala na talaga. So ano talaga to, swerte-swerte lang. Pero dahil sa sign ay natagpuan natin yon. Ito naman, ito yung sign. Kakaibang bato sa lahat ng bato dyan. At dahil itong dito ay kakaiba din siya,
At alam nyo, may naghukay dito. Sinilip ko to. Merong hukay dyan na malaki. At itong mga bato-bato rito, yan ay galing dyan. So pwedeng may nag-operate dyan ng matagal na. Dahil nakita nila ito. So para sa akin, dalawa ang paghanap niyan sa parehong distansya. So sukatin nyo muna ito, distansya nito nung Baliti 3 papunta dito sa Silik. Ayan, no? At ang haba nitong distansya diyan ay gamitin nyo rin papunta rito. So equal ito, halimbawa 7 meters to, so 7 meters din ito. At dito rin kayo maghukay sa ika 7 meter. Straight yan. Dahil narito, ito. Diba? Kung side view yan ay nagaganyan yan. Nagaganito yan, no? Kung side view natin ang silik na yan ay nagaganyan yan. Ang bato. O, diba? O saan yan nagtuturo, diba? Papunta rito. At pwede rin dahil silik siya ng pating ay pwede rin papunta doon advance. Kaya pwedeng ito nga ang tinuturo. Ito, galing din ng ano, no? Noong naghukay dyan, kung na-recover yan, ay tama talaga tayo sa analysis natin. Ito yung una. Bakit dito ang magandang unang digging spot? Dahil mayroong napakalaking old Baliti 3 dito sa ibabaw. At yung mga ugat niya ay nakaganyan nasa bato. Kaya nila ito hinukay. Ang galing. Marunong mag-analyze yun. At baka yun na yung mga Koreano. Wala kasing nakatira ng mga tao dito. Ito na lugar ay wild. Okay, so ito yung ating pangalawa. Ang likod ng silik. Or itong tinuturo ng silik. Ang kanyang point ng shark fin. At dyan sa unahan, dyan, tinitingnan ko yan. Pero hindi ko na maabot dahil malalim na. Ay delikado. Ito tingnan nyo mga katietso. Straight yan, dyan. Dyan niya nagturo. Pero dahil sa narito ang old tree, nandyan nakapatong ang old tree, diyan hindi lang makita. At kung hanapin natin ng east, ay mukhang dito yung east sa gilid niya. Kaya dito na portion sila naghukay sa baba nito papunta dyan. Kaya dito bali na portion yan. O baka meron silang mapa, so hindi yun nagbabaka sakali. Yun ay sure ball. Dahil may mapa. So pwedeng na-recover ito. Hindi natin alam. Ito yan, no? Ito yung sinabi ko na old Baliti. Malaking puno yan. Mga sanga-sanga na lang yan. Siguro naputol na to. At ito yung napakalaging hukay. Oh. Ayan, nagaganyan. At itong mga batos tabi, yan ay galing dyan na nilabas. At napansin nyo, yan o, nasa 3 to 5 meters lang yan na distance galing sa kahoy. Galing sa kahoy, 3-5 meters. At ang east ay narito na side. So pwedeng nakuha nila yan. So ito yung silik or shark fin. Ang shark fin ay eksaktong nakatarget sa bato na ito. Yan. Hindi siya tumama dito pero ang mga sign kasi ng hapon ay pasapasa yan. Sa halimbawa ito yung 1, ito yung 2. So ang 2 ay ipapasa niya yan sa 3. So maghanap sila kung saan nila ipasa. So dito. So ito na yung last na pinasahan. So ang 1 nagpasa diyan sa 2 sa malaking bato na may baliti, and then baliti na malaking bato, pasa niya dito sa gilid. So ibig sabihin dalawang beses na pinasa para hindi talaga makuha ang hindi natin makuha ang pinaglagyan nila ng item. Merong napakatalinghagang puzzles ng pagbaon ng Yamashita Treasures. Ito yung kanina nagbabadya. Kapag makakita kayo ng ganito,
na parang mag-crack ang bato, ay biyakin nyo na. Dahil pwedeng sign yan na ang bato na ito ay may palaman. Yan, kaya kung sinong taga riyan na nakakita nitong bato na to, basagin nyo yan, tanggalin nyo itong portion na ito. Alright, so patuloy tayo sa ating video. At kapag ang lugar nyo ay may ganitong mga creek na hindi nauubusan ng tubig at mahabang creek, merong malaking possibility na may ibinaon ng mga hapon. At ang unang gawin nyo lang, hanapin nyo ang mga bato na kakaiba ang hugis. And then tingnan nyo kung saan nakaturo. At kung ang tinuturo niya ay old tree, big old tree, dead old tree, ganyan, or nagturo na naman siya sa isa pang bato na may kurte at may marka. So yan ay mga legit marker for treasures. So align lang yan, align. Palaging naka-align yan. Pagdating sa central reference marker ay mag-cross, yung parang sa compass na direksyon. So hindi nagko-curve. Ang pag-trace ng Yamashita treasures ay in a straight line. Pero may mga angle, merong ng 45 degrees angle, merong 90 degrees, at merong pang acute angle dyan, pero bihira lang ang ganyan. Hanggang 45 degrees lang ang marami. Okay, kaya kung kayo mag-ikot-ikot dyan sa mga creek na ganyan, hanapin lang ang mga malalaking kakaibang bato na hindi pwedeng matangay ng tubig. At sigurado merong tinuturo yan doon sa unahan na isa pang bato o isa pang kahoy na malaki na century na merong mga marka. Kaya katulad niya, no, ito'y ibang angle ito. Ayan, makikita nyo yung baliti dyan. At sa gilid yung hukay malalim, tinanggal yung mga bato. Alright, so ito lang muna sa ngayon mga katiyats. Ako'y magpaalam na. Hanggang sa muli, good luck at ingat kayong lahat. Paalam.